Sa mga youth naman, alam ho ninyo ang tawag ngayon sa mga youth, X generation. Ngayon, double X na. Double Ito, X? double X na. Talaga? Kasi, para ho sila yung mga kabataan na walang direksyon. At alam mo naman, pagkabataan, laging energetic yan. Ang aking pong mapapayo ay kung kayo po naman ay naghahanap ng katotohanan, ito ho yung pinakamagandang trabaho, makilala Panginoong Hesus. At maging active sa anumang bagay, lalo na dito sa mga huling araw. Sa akin yun ang aking pananaw. Ako nga nung kabataan ko, alam naman ninyo, Woodstock ako noon. Ngayon, sabi ko sayang. Pero ngayon kayo mga kabataan, panahon na. Amen. Okay. Tsaka time na para to refocus, ano? Tapos na po yung eleksyon. Ang magagawa po natin, doon po sa mga nanonood po sa atin, mag-refocus na po tayo. Sabi nga po rito ng Micah, chapter 7, verse 7 and 8, let me read, "Therefore I will look unto the Lord, I will wait for the God of my salvation, my God will hear me. Rejoice not against me, O mine enemy. When I fall, I shall arise. When I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me." Kaya dito napakalinaw ang pag-asa natin ay nasa ating Panginoon. Oo nga. Siguro dapat maunawaan natin mabuti lahat ng pinag-usapan natin dito na ang pag-asa natin hindi ang Pangulo, hindi rin ang form of government kasi yung iba monarchical, tayo democratic, no? Ang mahalaga, matuon tayo na ang ating pag-asa sa Panginoon. Kasi natandaan ko doon sa 2 Chronicles, si King Jehoshaphat, wala na silang magagawa, napaligiran sila na napakaraming enemies. Pero sabi ng word ng Lord through a prophet, look, our eyes must be focused on the Lord. Amen. So sabi niya, Lord, we don't know what to do, but our eyes are focused on you. So ngayon pong oras na ito, nais namin encourage kayo na kung ano man ang naging resulta ng ating eleksyon, tanda natin, ang Panginoon, ang pag-asa, at ano man ang plano niya ay mangyayari. Amen. Amen. So, nais ko pong magbigay kayo ng mga panghuli nating payo o mga words para sa ating mga viewers. Ang aking natatandaan ay ang Book of Daniel nang sinasabi, may isang kaharian na walang katapusan. And I fully believe it is the kingdom of God through Christ our Lord. Kaya nga King Jesus. Amen. He will come again. Christ have died, Christ have risen. He will come again. Amen. Mga kapatid, ang dapat nating gawin ngayon ay focus unto the Lord. Ano ibig sabihin focus? F-O-C-U-S. Faithful, obedient, committed, submitted, united servant unto the Lord. Yan, Focus dapat. unto the Lord. So, napakahalaga na malaman natin pwedeng gumamit ang Panginoon ng congressman or senador, di ba? Or judge, or cabinet member, or vice president to liberate the people from bondages or poverty. So, ngayong oras na ito, lalo tayong dapat manalangin, magkaisa, magpatawaran, magtulungan, itaguyod ang ating bansa, suportahan ang bagong Pangulo. Kaya kung meron tayong katanungan, Pilipinas, game ka na ba? Game na! Hallelujah! Bakit? Kasama natin ang Diyos. Amen! Hallelujah! Praise be the name of the Lord. See? Wasn't that amazing? I know. This website has everything. I I mean, know. it totally answered all my questions. Me too. Yeah, I'm pretty sure. Wow. Wasn't I right to be optimistic from the beginning? Yeah, I'll give you that. I mean, right now I'm just feeling very hopeful that I know that whoever is elected as president or whoever is chosen to govern this country, I know that God is in control of everything, and we just have to put our trust in Him, continue praying for the guidance of the people that are over there, and everything will go smoothly. Exactly. And likewise, we should trust the people that God ordained to be our leaders. So, yeah. Thank you, word of wisdom from the wise. Right, let's look up some more stuff. Panibagong administrasyon ngayon kay President Noynoy,
ang ina-expect ko, mas magiging maayos yung pamamalakad niya. Kasi kita ko naman yung character niya, napakabait. At nag-expect din ako na marami siyang i-improve dun sa mga trabaho at edukasyon ng bata. Ang gusto ko po sanang mangyari na pinagpe-pray para sa ating bansa, unang-una yung ating Pangulo ay higit sa lahat, makilala niya talaga ng totohanan ang ating Panginoon para yun yung maging Panginoon ng kanyang buhay at yung katotohanan ng salita ng Diyos ang magamit para maakay din ang mga tao sa tunay na pagkakilala sa Panginoon. Ikalawa, magkaroon talaga ng masaganang pagpapala, pagbabago, kapayapaan, hindi lamang yung mga nasa pamunuan, kundi pati yung maraming tao na binubuo ng ating bansa. Palagay ko po meron pong pag-asa dahil unang-una mawawala na po yung korupsyon, yung po ang pinangako ng uupong Pangulo na si Ninoy Aquino na yung mawawala yung korupsyon. Panatag naman po ako kasi po, parang yung bagong Pangulo po, yun po yung talagang gusto ko. Kasi po, di ba po yung mommy niya, si Tita Cory, parang dong time po niya, naging okay naman po. Yun, parang na po ako ngayon, okay na rin po. Kasi po, di ba po yung mga nanay, tinuturuan po nila yung anak nila. Kung ano po yung nanay nila, ganun po yung anak nila. So, okay na po sa akin yun. Yung maging payapa na po, and pinagpe-pray ko na yung ibang mga hindi nakakapag-aral na mga bata, sana makapag-aral na po. And thank you po kay God kasi kung wala kami rito, hindi kami po makakapag-aral dito sa school na to. And proud po kami sa sarili namin kasi tinataguyod kami ng mga magulang namin para makapag-aral lang po. Hi friends, this is the word for today. 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4. I urge then, first of all, that requests, prayers, intercession, and thanksgiving to be made for everyone, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God our Savior, who wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. Friends, please remember to pray for our government leaders, especially our new president. God bless the Philippines.